Ito very, very powerful ito, no? Hindi ito maiisip ng maraming tao. In fact, hindi lahat ng doctors magbibigay ng tip na to. Sa lahat ng ginagawa mo, do it all for the glory of God. Pag ginawa mo kasi siya para sa sarili mo lang, for example, di ba? Gusto mo maging healthy kasi gusto mo lang na maging sexy or macho ka. Okay lang naman po yun. Wala namang masama sa ganun. Pero kung yun at yun lang din yung pinaka-goal po natin, wala talaga siyang end point that is beyond ourselves. And that is why it's so hard to maintain, no? Samantalang, if you are doing it, kasi gusto mo pang makapagsilbi sa Panginoon, dahil gusto mo pang magamit ka pa ni Lord, He cannot use you if you're always in and out ng hospital. Lahat ng mga mechanisms para gumaling ka, inilagay na ng Panginoon dyan sa katawan natin. Kayang-kaya mag-heal ng katawan natin, basta wag mong sobra-sobrang ipupush to the edge, right? To the point of no return. Kasi like for example, mga liver failure na yan, talagang may liver failure, pero before that phase, the liver is so forgiving. You have the capacity to reverse. For example, yung fatty liver, bago yan mag-proceed sa fibrosis, napakahabang panahon na pwede mo pa siyang ma-reverse, right? Yung mga bagay-bagay na ginagawa mo, you have to do it all for the glory of God. Kasi hindi mo nga talaga ma-sustain yung ginagawa mo kung ang endpoint mo is pang sarili mo lang. You have to ground it on something that is eternal, that remains true forever. So anything that you do sa kalusugan mo, pag ang Lord ang naging dahilan kung bakit gusto mo maging healthy, mas magsasucceed ka kesa yung dahilan mo lang sarili mo.